nga ang karmang hinihintay ni Antonio Trillanes, Jinky Luistro, at iba pang mga personalidad Naku, yari na iba kayo. pa ng mga nagsapubliko ng bank records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Vance Carpio. Yun pala yun, no? Nasabing suspicious billions of transactions na sabi po ng Anti-Money Laundering Council inugnay po kay Vice President Sara Duterte. 3.92 billion at matindi po ma'am yung package ng narrative na lumabas po doon. Black, suspicious Package billions Sara talaga eh. Duterte. Pinagmumukhang malaki at mabigat na mga paratang. Ito wala naman pong napapatunayan. Tama. Former Congresswoman, ano pong tingin nyo dito? Excited na ba kayo sa isasampang kaso ng asawa ni Vice President Sara Excited sa na. AMLAC, sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa mga buwayang kongresista na ito? At saan Oo naman. Sobrang excited na. Sana nga, lahatin na kagad ni VP Sara Duterte, pati yung mga vlogger na naninira sa kanya. Lahatin niya na yan. So, eto na nga mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at pag-usapan natin mga insan, no? Maganda to dahil yung patibong na ginawa ni VP Sara Duterte, kinagat ng Kongreso. Dari dito si Luistro, si Trillanes at yung iba pa mga insan. At yung video na gagawa natin na reaction, siyempre galing po yan sa channel ni Robin Sweet. Mga insan, siyempre ilalagay ko yung link ng channel niya sa description para mabisita nyo rin siya at mapanood yung mga video niya dahil sigurado po kung matutuwa kayo at mag-enjoy kayo dyan mga insan kasi magaling na content creator po itong si Robin Sweet. So kung ano itong trap na ginawa ni VP Sara na kinagat ng Kongreso, panoorin na po natin to at gawa na natin ang ating reaction video. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin mga insan, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe din at i-share and like nyo ang video natin mga insan para mas marami pang makapanood at makapag-subscribe din dito sa ating channel dahil lumalaki na po talaga tayo. So ito na, panoorin na natin tong patibong ni VP Sara Duterte sa Kongreso. at heto na nga ang karmang hinihintay ni Antonio Trillanes, Jinky Luistro, at iba pang mga personalidad Naku, yari na iba kayo. pa ng mga nagsapubliko ng bank records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Vance Carpio. Yun pala yun, no? Sasampa ng kasong kriminal ang asawa ni Vice President Sara laban sa ilang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Committee on Justice sa House of Representatives. Giit ni Carpio, illegal umano ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon Tama tulad naman. ng bank transactions, deposits, at iba pang financial records. Aniya, ginagamit daw ang mga ito sa isyong pampolitika. Tama. Sinabi rin niya na ang ganitong paglabas ng impormasyon ay maaaring magdulot ng banta sa tiwala ng publiko sa sistema ng pagbabangko sa bansa. So napakasya nito dahil hindi lang isa o dalawa, kundi 3 kaso ang isasampa ng asawa ni Vice President Sara. Ito ay ang violation sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Act. Kasi naman itong mga kongresista na ito na nagpapabibo, nagmamagaling, bakit naman nilabas, isinapubliko ang mga bank records ni Vice President Sara at ang kanyang asawa na walang pahintulot o wala man lang court order? Ngayon, hindi na nila aantayin pa yung impeachment. Doon pa lamang ay haharapin na nila yung mga illegal na ginagawa ng mga kongresista na ito. Tama, At least ngayon, ganda hindi yan. na nila hahayaan pa na So, wag gamitin na ng lahat. Kongreso at ng mga kalaban ni VP Sara ang impeachment hearing na ito para yurakan, babuyin, siraan si Vice President Sara at ang kanyang asawa. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero kung titingnan natin kung titingnan natin ang batas, ay talagang malinaw na nilabag ng mga kongresista na ito ang ating batas. Tama. Sana madamay na rin itong si Antonio Trillanes. Dahil kamakailan nga ay inakusahan niya ang mga pamilyang Duterte
na mayroong bank accounts na bilyong-bilyong piso ang mayroong nakadeposito. Maging si Kitty Duterte nga, na kahit noon pa lamang na 9 years old, aba, ay inako sana niya. Meron na agad account. Mayroong bank account. At ito pang Iba talaga si video na Piniling ating mag-isip. mapakita ay isang kapwa-kongresista nila Piniling nga ni... abay nais ding buksan ang mga bank accounts ng mga kongresista. Abay dito magkakasubukan dahil posible rin na mayroong mga flagged transactions. Ito mga buwayang kongresista na ito Buhay sa talaga. Anti-Money Laundering Council. Dahil nga sa kanilang mga MOOs in millions pa. Paano nga pa mangyayari ito? Abay panoorin natin ang video na ito. O ng House Justice Committee, nabanggit po yung mga sinasabing suspicious billions of transactions na sabi po ng Anti-Money Laundering Council, inugnay po kay Vice President Sara Duterte. 3.92 billion at matindi po ma'am yung package ng narrative na lumabas po doon. Black, suspicious Package billions Sara talaga eh. Duterte. Pinagmumukhang malaki at mabigat na ang mga paratang. Ito lang naman pong napapatunayan. Tama. Former Congresswoman, ano pong tingin niyo dito? Well, syempre, dapat maintindihan ng taong bayan. Yung AMLC, ang tinatrack niya is the movement of funds. Yes. So, hindi ibig sabihin, yan ang laman ng bank account. It is pag kunwari, Transactions lang kasi. kasi. Uwi kami. Diba? Total sa transaction yun, in out, in So, out. pumapasok sa account namin, di ba, papasok yan, 500,000. Kunwari, yung sinasabi ng bonus, pag may bonus kami, di ba, 1.5 million o 2 million, naka-apat na checking fee ka 500. Dahil 500 yan, edi CTR na kaagad yan. Yes. Di apat na 500, di ba? CTR, 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 CTR. So, pumasok yan, apat. So, pumasok yan sa aming, ito sa account namin, sa land bank. O after yan, kunwari ako, ililipat ko ngayon siya dun sa aking account na pangsweldo sa mga tao. Kasi itong MOOE, pangbayad mo yan ng kung ano-ano ginagastos mo, pangsweldo mo sa mga extra taong kinukuha mo. Di ba? So, ilalabas mo ulit siya ng apat na 500. O di ibig sabihin nun, 2 million, 4 Yes. million na yun. Oo. Pero magkano ba talaga yung pera? Yun. Pero kung nilabas mo yung pera dahil pinagsweldo mo, may natira ba? Zero. Oo. Pero ang nakalagay Yung sa transactions. CCR is ilang transactions, 8, at ang amount niya ay nasa 2 milyon. 4 million. 4 milyon. So, Oh. lumaki, no? pero ang natira Walo. sa akin, 0. Yun. O, ngayon, bakit sinasabi nila yung inflow tsaka outflow hindi balance? O yung pumasok sa akin na 2 million, ang ginawa ko, nag-issue ko isa-isang cheque sa mga empleyado ko bilang sweldo nila, edi hindi siya CTR kasi hindi siya above 500,000. Pero lumabas yung pera sa akin. Dahil nagbayad ako, Tama. pinasweldo ko lahat ng empleyado ko hanggang naubos ko yung 2 million. Diba? Hindi sa CTR. Pero lumabas yung pera. Oh, tama. Naiintindihan mo yung sinasabi ko. Kaya hanggang hindi buo ang kwento, mahirap mag-assume at sasabihin, oy, ganito to. Diba? Kasi ang suspicious transaction, kung wala siya sa regular mo eh. Diba? Paano mo kunwari yung tatay ko nagbenta ng lupa? At yung pagbenta ng lupa, dinisay niya, o hati-hati kayong magkakapatid, o di pumasok sa aking malaking pera, o di suspicious na kaagad yan. Until ma-prove ko na hindi, regalo ko sa akin ng tatay ko. Yun. Diba? Kasi kung wala yun, edi sana pa-filean ako ng kaso ng AMLA. Tama. Tingin ko doon mga insan ginawa nila yung ganyan na siyempre anuhin natin yan, ilabas natin dito yung bank record ni Sara Duterte. Tapos yung pinakita nila din yung buong transaction laki nga naman ng pera. Doon sa mga hindi alam ang patungkol diyan sa bangko, iisipin nun, oo nga, laki ng pera. Kasi hindi naman lahat talaga yan mga insan, lalo na dun sa walang bangko sa walang bank account alam yung ganyang sistema. 'Di ba? Sa bangko. Kasi siyempre kahit ako, halimbawa, wala akong ano sa bangko, hindi ako nag-open ng account sa bangko. Hindi ko malalaman yung mga ganyan transaction. Tapos ang pera sasabihin niyan, ang laki ng pera ni VP Sara Duterte sa account niya, ganito yung kabuuang transaction. Kabuuang transaction yung sinabi nila yung mga insan So ikaw naman na walang alam sa pagbabangko, sasabihin mo, ay oo, magnanakaw nga, lalo na kung galit ka kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Para sa akin mga insan ang punto nila doon, wala tayong pakialam dito sa sa kung may laman o wala yung bangko niya. Ang punto natin dito, makakuha tayo ng mga taong maniniwala na corrupt si VP Sara Duterte. Yun talaga yung pinaka-purpose nila dyan.
Katingin nyo ba nagtagumpay sila? Hindi. Dahil ang dami kaagad humarang o kumwestiyon o nag-rebut doon sa ginawa nila, mga insan. Di ba? Kala nila kasi, mangmang pa rin yung tao ngayon. Akala nila, mauuto pa rin nila yung mga mamamayang kagaya noon. Hindi na kasi ngayon. Dahil may social media na, ang bilis nang maka-access, ang bilis mo nang malaman yung katotohanan. Parang yung nananatili lang naman na gustong bulagin yung mga tao, yung mainstream media. Kaso nga lang, wala eh. Hanggang doon lang talaga kayang gawin nila. Ang bulagin yung tao, pero hindi na nila kaya talagang gawin yun. So, tuloy natin, sir. Dahil bang kaso si Am? Wala. Diba kasi kung meron suspicious, kailangan mong i-monitor and i-flag. Tama. Pagkatapos mo i-flag, kailangan mo investigate. So you won't stop there kung may nakita ka. So bakit wala naman ako narinig na sinabi ni Amla na may nakita silang after the suspicion. May narinig ka ba? Hindi talaga kasi yung habol nila eh. Wala Wala. akong nakita na nila ng kaso or talagang sinundan nila yung trail. Opo. Tsaka, Ibig sabihin, nasa tanong nila, di ba? tsaka yung ano ma'am, yung time frame kasi mula 2005 hanggang Oh, yes, 2020. Malaki talaga Oo, yun. 20 years. ang tagal ng panahon na yun, 2004. Isa pa yun. Mayor pa ata siya nun. Kung tutusin mo, Ang hinahabol nila ngayon, yung sa, di ba yung pagiging busy niya, yung corrupt doon sa pagiging busy niya, ba't hindi naman yung ano? Actually, pag tinitignan Hindi talaga, mo, paninira lang yun, years, mainsan talaga, sobra. Yung ano yan, 300, ilan Politika nga naman, no? large transactions, at saka 30 suspicious. Isipin mo, for 21 years, 30 suspicious. Diba? Di ba kung i-divide mo yun, parang 1 per year or 1.5, di ba? So, pero kung titingnan mo, ilan ba yung naging suspicious ng 2022 to 2026? Ilan yung large transactions from 2022 to 2026? Because that is the only period in question. So kung 63.8 million yan from 2022 to 2026, then hindi malaki ba yun? Parang di kami ako Normal as lang, no? congresswoman, kung tumatanggap ako ng MOOE ko, 1-1, di kanya din ang transactions ko sa CTR. So yun, maliwanag ano. So dapat, yung ikinover lamang ng AMLAC, kung transaction sa pag-uusapan, kung kailan naging Vice President si VP Sara. Tama. So which is 2022 hanggang 2025. Na na-trace nga nila na merong mahigit 60 million ano, na transactions. So dapat doon sila nag-focus. Hindi yung simula 2005 pa yata. Hindi nila mapapalaki yung pera pag nagsimula Malaki sila yung ngayon. transactions. So bago So nga dito, dito naging nagkamali BP si BP Sara eh. ito, na ang akala ng Committee on Justice ay makakakuha sila ng malaking expose laban kay Vice President Sara mula sa AMLAC. Pero ang nangyari ay napasama pa sila. So, oo. At ngayon, Totoo yan. makakasuhan pa sila. So ito yung sinasabi nating karma. Ito yung sinasabi nating consequence kung may gagawin kayong hindi maganda. So tama na rin yung ginawang hakbang ni Attorney Manscarpio na asawa ni Vice President Sara. Na akala siguro nila ay tatahimik lamang itong asawa ni VP Sara, no? Na hindi nila alam, magaling na abogado to. Tama. At may sarili pang law firm. Kasi nga naman, hindi naman trabaho ng Kamara ng House of Representatives ang magkaroon na magsagawa ng trial dyan dahil sa Senado yan ginagawa. So kabang-abang itong isasampang kaso ni Atty. Manscarpio dito sa mga kongresista. Pero sasabihin na naman ng mga pinklawan, ng mga loyalista na natatakot itong mag-asawang Vice President Takot Sara in your Atty. dreams. Manscarpio dahil takbo ng takbo sa Supreme Court. Pero kasi ang pinag-uusapan na dito ay batas na. Ito kasi Kaya mga nga kongresista na ito ay umaabuso na. Na parang umaasta na sila na mas mataas pa. Abusado na kayo sa korte. batas. Hindi Siyempre, naman impeachment court itong Committee on Justice. Ang impeachment court ay isasagawa lamang o isinasagawa lamang sa Senado. So sa ayaw at sa gusto nyo ba na magsampa ng kaso itong si Atty. Manscarpio, wala kayong magagawa. nga. Dahil karapatan yun ng mag-asawa at kahit sino man na Pilipino ay kapag alam mo na nagabyado ka na, syempre gagawa ka ng paraan para ipagtanggol mo at protektahan mo ang iyong sarili na naayon sa ating batas. Excited na ba kayo sa isasampang kaso ng asawa ni Vice President Sara Excited na. sa AMLAC, sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa mga buwayang kongresista na ito? At saan
Oo naman, sobrang excited na. Sana nga, lahatin na kagad ni VP Sara Duterte, pati yung mga vlogger na naninira sa kanya, lahatin niya na yan. Lalo na yung pinaka-latest na grabe na paninira yung sinabi sa kanya na nagpalaglag di umano si VP Sara Duterte dun sa ibang bansa kaya bumabiyahe daw. Matindi na yung paninira na yun mga insan. Dapat isama na talaga yung mga yun. Di ba? Para kahit paano naman masampulan. Kasi itong mga bayarang vlogger na ito, na kumakagat sa kasinungalingan na ipinapakita ng mga anti-Duterte, lalo ng mga congressman at mga kinukuha nilang mga testigo dyan, tapos kinakagat na itong mga bayarang vlogger na ito. Di ba? Ang mga kasinungalingan nila. Eh, dapat yan, masama din sa kaso. Sila yung kumbaga sa sila yung ginagawang panangga ng mga to eh. Di ba? Mga insan. So, ayan, yung paglalabas yan ng mga yung account nila VP Sara Duterte na wala naman nilang pahintulot. Di ba? Kaya may pera man yan o wala, di ba? Wala kayong karapatan dyan, wala kayong pakialam dyan. Dahil hindi naman sa inyo yan eh. Di ba? Unang-una, hindi pa naman nasa proper hearing. Committee on Justice nga eh. 'Di ba? Pinag-uusapan pa lang diyan kung may probable cause ba yung pinaparatang nyo kay VP Sara Duterte na para sa tingin nyo at sa pagkaunawa ninyo meron. Kasi kayo-kayo nga lang yan eh. 'Di ba? Kayo-kayo lang yan naglulukuhan. Kayo-kayo magkakasangga, kayo-kayo magkakakampi. Kapag naglagay kayo diyan ng hindi nyo kaalyado, panigurado, tanggalin nyo yan sa record, yung sinasabi mo at yung ating testigo anong ginawa nila kay Congressman Marcoleta mga insan. Di ba halos pinatanggal yung mga doon niya, yung sa speech niya. Sabi ni Congressman Marcoleta, di wala nang matitira. Matindi itong mga kongresista na to mga insan. Bahala na gumastos sila ng milyon-milyon. Masiraan lang nila si VP Sara Duterte. Bahala nang matenga yung batas na mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga maralita at mga manggagawa. Basta, mahabol lang nila si VP Sara Duterte. Ganun sila katakot kay VP Sara Duterte. Maraming salamat sa panonood nyo mga insan. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.